diyan. Isang magandang hapon po sa bawat isa. At pasensya na po 'no, medyo nagkaroon ng konting problema lang po sa connection namin. So, tuloy po natin yung topic natin sa pinag-aaralan po natin dito sa Rema Pills, yung why God keeps choosing the least qualified. Bakit pinipili ng Diyos ang mga hindi qualified? Yan, so pray muna po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa hapon na ito. Salamat sa knowledge and wisdom sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil mararanasan namin ang kapangyarihan mo sa pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon God. Salamat sa uh, wisdom and revelation, Panginoon God. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun nga, bakit pinipili ng Diyos ang mga hindi qualified? Yan. So, kumbaga, sa mundo natin ngayon, pag nag-apply ka ng trabaho kasi, ang unang may mga qualification, tama po ba? Isa sa mga qualification po ay yung nakapag-aral ka, mataas yung pinag-aralan mo, may experience ka sa lahat ng bagay. Kumbaga parang talagang sabihin na natin na nasa iyo na ang lahat. Amen po. Pero ang Lord, sabi niya dito, hindi bakit di niya pinipili ng Diyos yung mga hindi qualified. Sa Bible po, meron pong si Apostol Paul ay isang matalino. Sabihin na natin matalino sa kautusan. Professional siya. Kasi siya ay abogado. Siya ay engineer. Tama po ba? Tent maker siya. So, si Apostol Paul ay dinistino sa mga Gentile o sa mga Hintil. At si Apostol Pedro ay dinistino dun sa Israel. Bakit si Apostol Paul ay dinistino dun sa mga Hintil? Sabi nga ng Bible para hindi niya magamit yung pinag-aralan niya. Tama po ba yung pagiging mataas niya? Ngayon, sa pinag-aral natin sa number 21, sabi niya, defies expectation. So, sinasalungat ng Diyos yung expectation, sabi na ng mga tao. Kumbaga, ang tao kasi, pagka may knowledge ka, sabihin na lang natin na professional ka, ito, bagay ito na magpastor, bagay ito na, meron naman mga pastor na mga professional, tama po ba? Meron mga pastor na sabihin na natin na talagang mataas yung pinag-aralan. Pero dito, sinasalungat ng Diyos yung expectation ng tao, yung thinking ng tao o yung kaalaman ng tao patungkol doon sa, 'di ba? Amin po sa may tinawag ka ng Diyos. Ngayon, sabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 8. Yan, sabi niya po. Yan. Sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. So sinasabi dito ng Bible, iba ang isip ng Diyos. Bakit pinipili niya yung mga hindi qualified? Amen. So sa pag-worker, ganyan din Tama po ba? May mga time sa buhay natin na Lord, nagtatanong tayo, bakit ako ang pinili mo? Hindi naman ako magaling. Tama po ba? Naalala ko po tuloy yung bagong-bago po ako nag-worker, mismo yung pag-share ng salita ng Panginoon, hindi talaga ako marunong. Amen. Naalala ko pa kasi Pastora Dayan pa nagturo sa akin mag-soul win. So, matututunan lang naman lahat yan. So, pinipili ng Diyos yung mga tao na hindi qualified. Amen. Sabi niya, para yung expectation ng mga tao, na ang kala ng mga tao ay pwede lang magpahayag ng salita ng Panginoon ay yung matatalino o yung may mga profesyon. Pero dito sa Bible, sinasabi ng Lord na yung isipan ng Diyos ay hindi isipan ng tao. Ano yung dunong ng katalinuhan ng tao ay hindi ito aabot sa Diyos. Iba. Amen?
Kaya nga po, kaya nga po dito sa 'di ba meron tayong mga time na tayo pong mga kumbaga parang nagse-self-pity rin tayo. Kumbaga 'pag nakakita tayo ng, "Hala, bakit sila ganyan? Bakit sila ganyan? Eh, bakit dapat ang gagaling nilang magsalita, mga professional sila." Eh, tayo po yung pinili ng Diyos. Sa kabila na tayo ay hindi tayo qualified, pero pinili tayo ng Panginoon kasi amin po, iba ang dunong ng Diyos, iba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng mga tao o sa sanlibutan na ito. Amen. Eh nga po, may mga time pa rin, 'di ba, sa mga time na, Lord, anong gagawin ko? 'Di ba, minsan nagtatanong tayo na susunod ba ako sa Panginoon? Mag-aano ba ako, magpapatuloy ba ako sa Diyos? 'Di ba, may mga time tayo na ganyan. May mga katanungan tayo sa Lord. Ngayon, eh, ang sabi ng Bible dito, ay sabi ng ano, yung pinakamahirap na decision, yun ang tamang decision. Amen po, yung sumunod sa Diyos. Kasi ano hindi lang basta-basta tayo pinili ng Diyos, kundi may nakita ang Diyos sa atin, bakit niya tayo pinili. Amen? So, number 21 defies expectation o yung sinasalungat ng Diyos, yung expectation o dunong yung katalinuhan ng mga tao na bakit pinipili ng Diyos yung hindi qualified. Yan. Sabi niya, proceed na to tayo sa number 22. Yan, sabi niya, calls before readiness, appoints before full understanding. Dito sa Jeremiah, 'di ba, alam naman po natin yung verse na yon na si Jeremiah chapter 1. Yan, basahin po natin, no. Yan, sabi niya po dito, Jeremiah chapter 1 verse 6. Yan. Sabi niya po, sagot ko naman, Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit, sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa, pumunta ka sa taong sasabihin ko sa iyo at papayag mo ang aking sasabihin sa iyo. Sabi niya, calls before readiness. Kumbaga, tinawag ng Diyos yung mga hindi qualified kahit hindi pa sila ready. Amen? So, sabi nga ni Jeremiah, Lord, hindi ako handa. Amen? Kumbaga, hindi naman siya prepare. Sino bang naghanda sa atin? Amen? Sino bang, sabi nga, laging pinapaulit-ulit ni Pastor Boy, sino bang nakapagtapos sa atin ng Bible School? Amen? Sino ba yung graduate talaga sa atin sa pinakamataas na school na para pinag-aralan yung Bible? Amen? So, bakit pinipili ng Diyos yung mga hindi qualified? Sabi niya, tinawag na tayo bago kahit di pa tayo handa. Amen? So, nakaka-bless lang kasi sa kabila ng ang tayo ay kulang tayo sa mga karunungan. Tama po ba? Hindi talaga tayo ready dun sa calling. Amen? Kahit yung Rema, nag-aaral pa nga kung ano mga dapat nating gagawin. Kahit pag nasa field ka, minsan hindi mo rin alam ang gagawin. So, ang Diyos ang magtuturo sa iyo ng mga gagawin mo. Amen po. So, tinawag tayo ng Lord kahit hindi tayo handa. Sabi niya, yung pinakamahirap na desisyon ay yung desisyon sa paglilingkod ay yung tama. Kumbaga, yung pinakamahirap, amen, na desisyon sa buhay mo, yun yung tama. Marami sa Bible na tinatawag ng Lord na nakaprepare yung mindset nila. Kumbaga, ito yung pangarap nila, ito yung gusto nilang gawin. Pero nung dumating si Lord sa buhay nila, na-encounter nila ng Diyos, nag-iba na yung pangarap nila. Amen? Nag-iba na yung pangarap nila, kundi ang pangarap na nila ay yung pangarap na ng Diyos. Amen po. So, sabi niya, tinawag tayo ng Lord kahit hindi pa tayo handa. Sabi ko nga sa inyo po, sino po ba ang naghanda sa atin? Wala naman, tama po ba? So, kaya huwag kang magugulat na bakit ako tatawagin ng Diyos? Hindi nga ako prepare sa bagay na yan. Amen? May mga katanungan pa nga tayo minsan sa buhay natin. Lord, bakit ako? Amen? Bakit ako? Bakit
hindi ako qualified. Amen po ba? Hindi ako sa Bible kasi maraming mga hindi qualified. Sabihin na natin si Moses. Marami din siyang kapintasan sa buhay niya. Amen po ba? Ano yung kapintasan ni Moses? Ay isa siyang bulol. Ano yung bulol? Yung makapal yung dila niya, hindi siya straight magsalita. Ba't siya yung pinili ng Panginoon? Amen po. At kung papansinin din natin sa mga Bible, marami at marami pa. Amen po. So, bakit pinipili ng Diyos? Sabi niya yung mga uh, yung mga hindi qualified kasi sabi niya tinawag na tayo ng Diyos kahit hindi pa tayo handa. Amen. So sa number 23, sabi niya transform the ordinary. So sabi niya transform. Pag sinabi kasing transform yung binago sa ordinaryong buhay. Bakit binabago bakit pinipili ng Diyos yung mga taong hindi qualified? Para, sabi niya, transform the ordinary, turns the common lives into sacred purpose. Sa Acts, ayan, sa gawa, sabi niya, sabi ng gawa, chapter 4, verse 13, basahin ko po, ano? Sabi niya, 4:13, sabi niya po sa gawa, chapter 4, verse 13, nagtataka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ang katapangan na pinakita ni Pedro at ni Juan, lalo na malaman niyang ang karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Batid nila ang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. So, doon sabi niya, bakit pinipili ng Diyos yung mga, sabi niya, hindi qualified? Sabi niya, para baguhin yung ordinaryong buhay. Sabi niya, para dalin to o baguhin at gawin tong, sabi niya, sa paglilingkod o sa sacred. Amen? Tignan niyo po, tayo naman po lahat ay sa totoo lang, kung titignan yung mga kwalifikasyon natin, hindi talaga tayo karapat-dapat. Amin po ba na tawagin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng John, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. So kahit piliin mo ang Diyos, bago mo siya piliin, pinili ka na niya. Amen po. Sabi niya, para baguhin yung buhay natin. Amen. Tignan niyo po yung buhay ng mga alagad dito. Nagugulat sila. Bakit? Iba na itong mga tao na to, sabi niya, hindi naman nakapag-aral to. Amen po. Hindi naman nakapag-aral ng ng kautusan. Bakit gano'n na lang sila? At sabi pa nga dito, meron pa nga silang mga pinag-pray. Bakit nagagawa nila na pagalingin ng mga tao? Ba't nagagawa nila gumawa ng mga himala? Amen? So, ito po yung pinakamaganda na ginawa ng Panginoon na pagbabago, pagtatransform na ito yung buhay mo at dadaling ka ng Diyos dito sa buhay na paglilingkod sa Diyos. Amen? Na magagawa mo yung mga sagradong bagay. Amen? Para magiging purpose ka. Sabi mo dito, ginawang sagradong layunin ang pangkaraniwang buhay. Kumbaga yung normal na buhay natin. Sabi niya ay ginawang sagrado. Amen? Ginamit ng Panginoon. Lagi nga natin tinatanong, Lord, sino ba ako? Amen? Sino ba ako sa harapan mo para gamitin mo? Amen? Kahit yung mga man of God dito sa Bible talagang nagbabaw, Lord, hindi ako karapat-dapat. Amen? Sabi niya doon, bakit pinipili ng Diyos yung mga di qualified? Para baguhin ng Diyos. Amen. At isa tayo, amen, na hindi tayo qualified, pero nandoon yung nag-transform o binago tayo ng Panginoon at nilagay tayo dito sa gawain ng Panginoon. So marami namang sabi ko nga sa inyo kanina, may mga doktor naman na pero pag binasa po natin ng Bible, halos karamihan na tinawag ng Panginoon yung mga hindi na napapansin. Amen po ba? Yung mga hindi na napapansin, kaya kami kanta tayo, bakit ako ang pinili mo na mapuri at maglilingkod sa iyo. May nakita ang Diyos na hindi nakikita ng mundo.
Amen. May nakita ang Diyos sa'yo na hindi nakikita ng mundo. Kasi kung pagbabasihan lang, eh, amen po. Ako dati, nung nag-worker ako, may mga time na ano po, na pag pinag-usapan na pinag-aralan, kumbaga parang nakakahiya. Kasi unang-una, wala naman tayong ganun. Amen po ba? Hindi naman tayo talagang nag-aral ng mas mataas. Amen po ba? Kumbaga parang pag iiwas ka na lang. Nahiya ka, pero alam niyo po, ang bait ng Diyos. Amen po. Ang buti ng Panginoon kasi hindi ka qualified, pero pipiliin ka niya at babaguhin ka niya. At hindi lang maabot mo yung, actually, sa totoo lang, tayo po ay mga professional din. Amen po ba? Bakit? Engineer din tayo. Gumagawa tayo ng daanan papunta sa langit ng mga tao. Amen. Ang simbahan ay ang simbahan ay parang ospital din. Amen po ba? Na may problema ang tao, may pagpipray natin. Tawag doon, doktor. Amen po ba? Inaalagaan natin. Kumbaga, ang galing ng Panginoon na from dito sa lugmok na lugmok ka. Amen po ba? Na ordinaryong tao ka lang. Pero gagamitin ka ng Panginoon sa isang purpose. Ano po yun? Paglingkuran niya. Maglingkod tayo sa Kanya. Alam niyo po yung may lagi akong pinapanood na vlogger. Kung alam niyo po ano na pangalan niyan? Si Daddy Frankie. Yan. Sana ko lang naman siya napapanood. Alam niyo meron siyang pinuntahan doon. Alam ko naman napapanood niyo na po yun. May pinuntahan siya yung ilang taon na nakakulong sa kulungan ng baboy. Tama po ba? Kung tama po ako. Tapos ang haba-haba ng buhok niya. Talagang yung buhok niya matigas na talaga sa talagang madumi talaga siya. Tapos sobrang payat. Tapos habol ng habol sa pagkain. Kumbaga parang sabi na natin sobrang niya. Alam niyo po, natagpuan ng vlogger na to si Daddy Frankie yung pangalan niya. Alam niyo, nagkaroon siya ng tulungan natin. Tama po. Pero kung ako nga tinitignan ko yung sitwasyon nung tao na yun, sabi ko, kung ako di si Daddy Frankie, parang mawawalan ako ng pag-asa eh. Kasi unang-una, parang may problema na sa pag-iisip. Tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Pero alam niyo, tinaga ng tiyaga, nilinisan, binihisan, hanggang sa tinaga siya ng tinaga. Ngayon ay okay na siya. Amen. Normal na, nakakapagsalita. Actually, umayos yung itsura niya. Amen po. Alam niyo po, paano kung hindi nakita ng vlogger na yun, yung tao na yun? Alam niyo po, mamamatay na lang po yung tao na yun na nandun sa loob ng kulungan ng baboy. Amen po ba? Mamamatay na lang siya na hindi niya naranasan yung magandang buhay. Alam niyo po, tayo ay parang ganun din. Wala namang pumapansin sa atin sa mundo. Kumbaga parang, sino ba tayo? Amen po ba? Pero alam niyo po, nung nahanap tayo ng Diyos, ganun din. Binago tayo ng Panginoon. Binihisan tayo ng Diyos. Binihisan tayo na hindi lang BS, kundi binihisan tayo ng maganda ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tuwing nakikita ko yung yung tao na yun, sabi ko, ang ganda ng ginawa sa kanya ni Daddy Frankie. Pero alam niyo po, tayo mas maganda ang ginawa ng Diyos sa atin. Kasi, nung pinili tayo ng Panginoon na hindi naman tayo qualified, amen po, nag-transform yung buhay natin. Amen. So, mas ginamit tayo may naintindihan po tayo. So, yun lang po yung maikling may share ko po sa inyo. I pray po na makipag-impart po kahit konti po. Pasensya na po kayo, medyo lang po ako sa oras. Sige po, mag-pray po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat Panginoon sa hapon na ito, sa rebellion, Panginoon, ay bahagi ang salita. Salamat Panginoon sa mga nakikinig. Nagpipray ko po sila sa inyo, Panginoon, na patuloy na mas ma-absorb nila, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, yung salita mo, Panginoon. Hindi mo sa puso at isipan namin, Panginoon. At magrema, Panginoon, ng mga salita mo. Hindi sila kalakas
naranasan namin, encouragement sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, mas pinili mo ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Buhay na lang sa pangalan ni Jesus. So, magandang hapon po sa inyo at God bless po.